Aabot na sa 140 ang nasugatan dahil sa mga paputok ayon sa Health Department. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz! Emil, nandito ako ngayon sa treatment area ng East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng mga paputok na bagamat handang-handa na ay umaasa ang kanilang mga doktor dito na sana ay hindi na kailangan pang gamitin sa inyo itong mga nakakatakot nilang mga instrumentong ito na pamputol ng mga daliri at mga buto pag kayo po ay naputukan. Bagamat ngayon pa lang ay may ilan nang dinala dito sa ospital at kinailangang maputulan ng mga daliri. Sasalubungin ng 14 anyos na binatilyong ito, ang 2026 na 8 na lang ang buong mga daliri. Kinailangan kasing putulin ang bahagi ng kanyang hintuturo at hinlalato sa kaliwang kamay matapos masabugan ng kwitis. Nalasog at kinailangan ding putulin ang bahagi ng hinlalato sa kanang kamay ng 42 anyos na biktima naman ng whistle bomb. Dalawa sila sa 6 na naputukan na dinala sa East Avenue Medical Center na hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin dahil sa tindi ng tinamong mga sugat. Kapwa sila ang nagpaputok ng masabugan. So it will affect their way of living. Hindi lang to magiging physical na disability, kahit yung kanilang emotional or mental pwedeng maging affected. Karamihan naman daw sa mga pasyenteng dinala sa kanila ay passive victims o mga taong naglalakad o nakatayo lamang ng tamaan ng paputok. Kaya nagpaalalang muli ang mga doktor. Huwag na lang gumamit ng firecrackers kasi hindi lang naman yung buhay nila yung pwedeng magkaroon ng damage or maapektuhan. Kahit yung mga ibang tao dahil sa kanilang ginawa pwede maapektuhan. Nagpaalala rin ang mga doktor sa panganib na pwedeng idulot ng tetano na maaari raw makuha mula sa maruruming sugat dulot ng paputok. Importante na mabigyan siya ng tinatawag natin na tetanus prophylaxis. So pag hindi po ito na agapan, pwede pong ikasawi ng isang tao. All fireworks-related injuries are dirty wounds and tetanus-prone wounds. So kahit maliit na sugat yan, I advise all parents to bring their child to the emergency department for a booster shot for tetanus. The gunpowder kasi has nitrates and night soil. So it's a tetanus-prone wound pag tinamaan ka yan. Para maiwasang matetano, agad linisin ng tubig at sabon ang sugat. Maaari raw balutin ng malinis na tela pero wag na raw pahiran ng kung ano-ano gaya ng toothpaste o ointment at agad dalhin ang pasyente sa ospital. Sa Tondo Medical Center, kabilang sa mga nakakonfine, ang isang 14 anyos na binatilyo nagtamo ng paso sa mukha at katawan matapos masabugan ng paputok na tinatawag na King Kong. May isa pang nagtamo naman ng matinding sugat sa paa matapos masabugan ng plapla. Inadmit natin sila kasi yung sa severity or lala nung naging galos or lapnos dun sa may isa merong injury sa muka, no? Sa katawan. Ayon sa DOH, 140 na ang bilang ng firework-related injuries na naitala sa 62 Sentinel hospitals na binabantayan nila sa buong bansa. 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon noong 2024 na umabot sa 182 na kaso. 68% ng mga naputukan ay edad 19 pababa. Nagmungkahi nga ako, sabi ko, di ba dapat parang child abuse na yan pagka inaayahan mo yung bata? Lalo na kung yung nanay pa o tatay ang nagbigay ng pera para bilhin yung paputok. Yung paputok yung binili ng parents tapos ibinigay sa bata. Baka tapos na-injure yung bata. Emil, bukas pa, bisperas ng bagong taon inaasahan ng dagsa ng mga pasyenteng mapuputukan ng mga fireworks o ng mga firecrackers. Kung ayaw niyo po na kayo ang susunod na paggagamitan ng mga nakakatakot na mga instrumentong ito, magdalawang isip na po kayo kung magpapaputok pa kayo sa pagsalubong sa bagong taon. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.